Good morning mga paps, mga idol, good morning. Dito tayo ngayon for today's video. Biyaheng tayo, Cebu City mga paps. Ayan, dito na kami sa Batangas mga paps. Oras ng biyahe natin ngayon ay 7:30 ng umaga yung alis. So maaga kami alis ngayon. Buti lang nakabook tayo si Starlight kaya nakakuha tayong ticket. So medyo dito mga paps, laging fully booked. So kailangan naka-reserve ko lagi. So ito yung dala natin ngayon mga paps. Yan, so pakita ko sa inyo yung gamit namin sa loob. Isang tao yan, isa lang yung taong kasama sa likod. So kailangan dumaan tayo sa timbangan mamaya. Kasi may kasama tayong Cebuano, tama? Tama? Oh, sir. Tama Cebu ka man, boy. Oh, taga Cebu, sir. Shout out ha, shout out. Shout out dyan sa nanay ko sa Cebu. Ayun. Good day mga paps. So yan mga paps, ito yung ticketing booth dito sa may Batangas bago pumasok ng pier yan mga paps. So papakita ko sa inyo kung magkano ang presyo ng sasakyan dito papuntang Roa City mga paps. Yan yung mga presyuhan niya mga paps. Ayan, Batangas to Katiklan, Batangas to Calapan. So maraming biyahe dito mga paps papunta ng Visayas. So ito yung presyo ng sasakyan niya mga paps. Ayan, check nyo na lang. Ayan, kompleto na yan mga paps. Makikita nyo yan sa ticketing booth nila mga paps, yung mga presyo ng sasakyan. Biyaheng Katiklan nga pala tayo dito mga paps ha. Okay, so mga paps, para hindi kayo ma-delay, may bago pala silang inspection dito na area. So kailangan mo makakuha ng stop nun para makapasok kayo sa pier mismo. So ito yung mga paps, yung area nya. Bago kayo makarating ng way, ayan, kailangan dito nyo na idaan yung sasakyan nyo mga paps. Kasi kami, umikot pa kami. Bagong pala nila, patakaran. Dito na pala. So dahil ngayon lang kami ulit nakabiyahe mga paps, medyo narito kami sa pier ngayon. May bago silang daanan para sa mga tatawid na Visayas mga paps. So bago ka makarating ng timbangan bandang kanan mga paps, kailangan doon ka na pumasok bandang right side mga paps para kumuha ng inspection stub, kasi hindi ka makakapasok doon sa pier pagka wala ka inspection stub mga paps. Okay, so andito na kami sa loob ng pier mga paps. So ito yung barko na sasakyan natin, Starlight. Biyaheng nga tayo na yun? So Katiklan muna kami mga paps, tapos Baylan, Iloilo, Bacolod, so tapos last stop Cebu. So let's go mga paps. So for today's video mga paps, yung video na ito ay mga gustong makarating ng Cebu City mga paps. So baka yung iba dyan nagtatanong ba't dito ako dumadaan papuntang Cebu. So Baylan mga paps, talagang pagbiyaheng Visayas or Mindanao, dito talaga yung daan ko mga paps. Okay, so sa video na to mga paps ay papakita ko sa inyo yung mga ruta na dadaanan natin papuntang Cebu City mga paps. Nakakit na tayo mga paps. Yan. So may nag-assist sa atin na papuntang cabin. So let's go. Hello mga paps. Okay, so bi-breakdown ko sa inyo ngayon yung gastos namin dito sa o number ko na sinakyan namin, yung Starlight. So pag driver ka dito mga paps, libre ka. Bali sasakyan lang babayaran mo kung mag-isa ka lang. So yan ang price ng cabin mga paps. Yan, so 700 pesos mga paps yung sa cabin. Regular price niya mga paps ay 2,900 pesos. So discounted si Commander, naging 2,071 na lang mga paps. Sasakyan natin mga paps, 4 wheels, class 1, H100 lang ang dala namin. Parehas lang to mga paps sa mga pick up, kotse, SUV, AUV, lahat. Yung mga maliliit na sasakyan mga paps, parehas lang ang price nito. So ang price niya ay 15,905 mga paps. Ayan, 15,905. Yan mga paps, masamahan nyo lang yan kung magkano magiging total. Depende yan mga paps kung ilan ang kasama mong tao mga paps. Ito naman straight going to Katiklan, tapos yun, pagdating sa Katiklan magbabaybayin tayo mga paps papuntang
Dumangas Port mga paps sa Iloilo. Mamaya yung mga sunod natin biyahe papuntang Cebu City mga paps. Let's go! So silipin natin yung ibang accommodation mga paps dito sa Starlight. Labas tayo. So ito yung hallway ng cabin, ng mga cabin mga paps. Ayan. Ay, tanong. Ano yan? Oh, ito palang business class. Maganda. Hindi tayo makapasok, baka may tao sa loob. So ilang tao rin ang maka? So ito naman yung shower mga paps. Dito tayo naligo kanina. Ayan. So malinis naman siya mga paps. So let's go. Labas tayo. Simula na yun yung chat mo. So tama-tama lang, kalmada siya mga paps. Saan tayo? Tara. So maganda yung biyahe natin ngayon, kalmada mga paps. Sana hanggang Cebu na yan, kalmada yan. Ayan. Tingin tayo sa unahan. Dyan yung snack bar. So ito yung snack bar mga paps. Pasok tayo sa loob. Magkano ka ba? So ito yung snack bar nila mga paps. So may free wifi naman dun sa cabin, pero mag-avail ka daw ng worth 300 para makapag-wifi ka ng unlimited mga paps. So tingin tayo kung mabili natin sa 300. Bili pa tayo ng 300 para maka-wifi tayo. Pwede ka magkape dito mga paps. Ayan. Shake yan. Shake yan. So ito yung menu nila mga paps. Gusto mo mag-order ng pagkain needs. Ito yung macaroni, ano kaya? Morning mga idol. Sa Mindoro na yata yan. Sa Mindoro. Shout out sa mga taga-Cebu niya. Malapit na siya. Malapit na hibay. Kita. Silipin natin. Tourist. Ayan. So ito yung tourist. Tegan. Sharing itong tao. Economy ito mga paps. Ayan. Charging area. May mga charging station din mga paps. Ayun. May pambili ka ba dyan ng ano? So may canteen din dito. May pera ka ba? Ha? So, canteen. Ito yung economy mga paps. Ayan. Sumusunod nga siya. So may charging station siya. Ito yung upuan sa taas. Tingnan natin, tara. May tao kaya dito?
Saan ang biyahe mo ate? Katiklan po. Ha? Katiklan. Katiklan. Magkano ka ba bakasyon? Ubog Boracay. Ako. So may nakakasama tayo dito. Si anong pangalan mo ate? Gia po. Ha? Gia. Gia, sa daw kay ate Gia. May biyeros lang, follow mo YouTube. Sige. Salamat. Ayun, may followers tayo mga paps. 1 point. Okay, so andito na tayo sa Katiklan mga paps. Alas 5 tayo dumating. Sakto, alas 5. So mga 9 hours yung travel natin mga paps. Parang dumaan tayo sa Boracay, di ba? Medyo nagmumoist yung camera natin galing sa airport. Sa side trip tayo, Roa City, may dadaanan tayo ng mga paps. Pero didiretso tayo ng Dumangas bukas na ng umaga kasi alanganin na yung biyahe natin, medyo gabi na ngayon. So ang biyahe natin dito ay mga 4 hours galing Katiklan to Roa City mga paps. So touchdown tayo dito sa Katiklan mga paps. Alas 5 ng hapon. Ayan. So puntahan natin yung sasakyan natin. Let's go. Saan magkantay? Ha? Pwede naman. Ayan. Ito tayo sasakyan natin. So dito yung sasakyan natin mga paps. Abangan nyo mga paps yung mga dadaanan kong port, kung anong mga port yung mga dadaanan natin para makapunta tayo ng Cebu City mga paps. Okay, palabas na tayo ng Katiklan Port mga paps. So ayan, time check natin 5:13, medyo maliwanag pa pero sigurado abutan tayo ng gabi sa daan ito. Maghapunan, maghanap tayo ng mga kakainan mamaya sa daan. Tapos mga paps, para kung gusto mong makareserve pabalik, kung dito rin naman ang daan nyo, dadaanan natin yung ticketing dito, kunin natin yung number para makapareserve tayo pagka pabalik na tayo. No? Diba mahal? Corrected Buti walang hinahanap dito. Ito pala yung tsura ng Katiklan Port. Ito ay malapit din sa Boracay mga paps. Yan, kaya maganda dumaan dito. Kumpara mo dun sa Matnog, malayo eh. Ikot na tayo. O bababa ka na. Ako i-video. Dito ko. Ha? Dito ko. So ang kakadaan talaga dito mga paps sa Katiklan Port, kung dito ka dadaan, ay malapit talaga to sa Boracay. So pwede ka mag side trip ng Boracay, 15 minutes lang Boracay ka na mga paps pagka halimbawang pabalik ka o kaya papunta pa lang. Kaya ayoko rin dumaan ng Matnog, sobrang haba ng biyahe by land, mga 16 hours. Ito barko ka lang, Batangas barko, tapos dito 4 hours, tapos biyahe ka naman 2 oras, 4 na oras, yun lang makakarating ka ng Cebu. Yun nga lang 3 barko. So ito yung bayan ng Katiklan Port mga paps. Yung dinadaanan natin ngayon. So magbabaybayin tayo ngayon. Matadaanan natin dito ang Kalibo, Aklan, tapos Roa City kasi magsa-side trip na tayo doon. Tapos diretso na tayo ng Iloilo mga paps. Okay, time check tayo. Dito na tayo sa Kalibo, Aklan mga paps. Alas 7 na. So mga 2 oras na tayo bumabiyahe o 1 kalahati siguro. Okay, so may mga makakain na naman dito sa may daan, sa diversion. Kain muna tayo mga paps. Pina tayo.
Kaya estimated talaga to mga gabi na tayo makarating ng Roas, mga alas 10. Parang may bilyaran dito, may kainan dito mga paps. Tingnan natin anong pagkain. Ayan, kain muna tayo mga paps. So yung ulam mo ay Nilagang baka. nilagang baka tsaka beef steak. Sa biyahe pa rin tayo, gabi na, alas 8 na ng gabi. So tinan nyo yung daan mga paps, yan yung daan dito. Safe naman yan mga paps. Pagka inabot yan ng gabi dito, wala naman nagiging problema. So stop over muna tayo dito sa Rojas City. Okay, chinilas de? Okay. Ay ito, nag-gloss na diyo. Hello guys, shout out guys. Ayaw, good evening. Ano? Ano? Dandanan mo lang ako ah. Ano? Ayaw. Ayos lang. Melody. Sama kami lahat. Gusto ito? Sama ka na raw? Sama ka sa Manila? Pagka wala ka ng kasama dito, sama ka namin. Babiyahe ko na sila Ate Mans ngayon eh. Tama. Bless. Full house. Napatigulang mo na ako ah. Ayaw ko Ano? May mga vlog. Ano yan? Yes. Oh, dito muna kami kay, Kung nag-rawa sana kami. kay kapatid. Salamat sa... Salamat sa pagkain. Oh, hi. Ano? Ay, tanigi. Tuna. Tuna yan. Sarap. From Rojas City. Salamat dito sa pagpatigayon ah. Dali. Boss, tanay pamahaw? Oo. Kabala pa talaga. Kaya gusto ko dumaan dito sa Rojas City. Alaga kapatid. Dali na dyan. Dead strip. Ipaalam mo muna Boy Bears, mga taga... Tingnan yung lugar mo to? Yung mga parinti mo da, talaga na yun para subscribe bala. Ha? Ano ang apelido ka na eh? Video? Video. Dito tayo. Side trip muna tayo ngayon dito sa... Anong terminal to? Rojas City. Yeah. So dito tayo Rojas City. So dito tayo ng Iloilo mga paps. Dinaanan ko lang yung mga... Shoutout pala sa mga parinti. Dinaanan ko lang yung mga kulukoy dito. Yung mga... Hindi ah. Sige na. Kaya doon. Good morning mga paps. Day 2 natin ngayon. Dito tayo ngayon sa Rojas City. Pabalik na tayo ng Iloilo mga paps. So byland naman tayo. 2 oras kalahati pa Iloilo. Tumangas port tayo sa sakay. Okay, good morning ulit mga paps. Tanghali na pala, alas 12 na. So inabot yung biyahe natin galing ng Rojas City pa Dumangas Port mga paps ay mga 2 oras kalahati, no? So andito na kami ngayon sa Dumangas Port. So bago ka pumasok ng Dumangas Port mga paps ay kumuha ka na ng Coast Guard permit para dun sa pagtawid mo ng Bacolod. So ito lang yung mga paps yung Coast Guard permit yan. Yan yung opisina ng Coast Guard mga paps. So ORCR lang yan, tsaka yung driver's license ng driver mga paps. Wala naman masyadong tanong dyan, may issue ang agad. Tapos pasok na sa loob mga paps. Papasok na tayo sa loob mga paps. So may dadaanan ka lang dito sa may guard. Ito yung babayaran mo bago pumasok. Sir, magkano po? Tatawid tayo, Boseng? Apa, tatawid. May kasamaan tayo sa loob ba? Wala na? Meron. Ilan ba yung kasama natin doon? 6. Regular lot yung 6? 192. 192. Terminal fee ito sir sa 6. Sa iyong sasakyan, 12 pesos.
Nandiyan yung terminal fee. Hindi na kukuha dito sa gilid, wala na. Aras 3 na lang. Aras 3 naman pala yung ano. Ato sa katapusan. Tama tinigraw? So, 30 pesos pala. 30 pesos pala. Ano sa'yo? Pupunta Pwede pa yun? pupunta pa dun para Kaya terminal pupunta, alas fee. 3. Ayun naman So terminal. sa terminal ba pupunta pa? Hindi na? Pag magkuha ka na ng ticket, pupunta kayo doon. Pero kung Montenegro yung sakyan nyo, dito naman yung ticket to. Montenegro nandito na? Oo, nandito yung ticket. Pumaya sa Yilo na yan. No? Wala pa yung barko nila na? Wala pa, pipila mo na doon kayo. So kung gusto nyo Montenegro sa kabila, so may nakaitim na lalaki na lumalakad. Yun yung Montenegro. Yung 3 star dito kabila. Dito doon ako sa kabila. Oo. Yung sa pick up? Oo, may pick up. Okay, sige. Salamat! So ito yung tsura niya sa loob mga paps. Cut off naman. Ha? Cut off na. Ito ang haba na ng pila mga paps. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, ang ganda niya ng pila na yan. So marami namang barko daw na bumabiyahe dito. Meron ng Fast Cat, may Starlight, tapos isang Montenegro mga paps. So nakapila kami ngayon sa Montenegro. Cut off na raw sila, so mga alas 2 daw yung dating ng barko. Tingnan namin kung makasakay kami agad. So sana makasakay kami para hindi kami abutan ng gabi. Kasi 2 hours yung biyahe nito mga paps papuntang Bacolod galing dito ng Iloilo. I-update ko kayo mamaya mga paps kung ano oras kami makarating ng Bacolod. Tapos yung pag-travel namin sa kabilang port sa San Carlos naman tayo para doon tayo sumakay ng barko papuntang Cebu City. Okay? Kano? 2,098. Akin yung 1,000, akin yun. Okay, ayan. Okay na. Mga sabi sa'yo doon? Wala lang. Libre yung... PWD? Libre nga, dalawa. Driver at samahan. Ano? Libre. Walang bayan. Ano bang proseso dito? Sabihan mga sa mga kababayan natin na mga babiyahe ulit dito para hindi nalito. Nalilito kasi iba eh. So ano nang gagawin? Pira-pira lang. Pira-pira lang. Pira-pira lang. Butol ka. Sasabihin ko sa inyo yung procedure dito sa loob ng Dumangas Port para hindi na kayo pabalik-balik or papunta kung saan-saan. Kung nang gagawin nyo yung bago kayo pumasok mga paps, yung sinabi ko kanina, unahin nyo yung pagkuha ng permit ng Coast Guard. So kung may dala kayong sakyan, tabi muna kayo sa tapat ng Coast Guard na opisina. Tapos dala lang kayo ng ORCR, tapos papakita nyo lang para makuha kayo ng permit. Ito yung bibigay ng Coast Guard mga paps. So, itong maliit na papel na to, ayan, yung may PCG na logo mga paps. Tapos pagpasok nyo, ay babayaran kayong terminal fee. So doon na to sa may guard. Pagpasok nyo rin mga paps sa may gate. So ito naman yung 30 pesos. Tapos yung mga paps, diretso na kayo sa pilahan kung saan barko kayo sasakay. So ang barko dito may TriStar. Yan yung TriStar niya mga paps. Tapos Montenegro. Hindi ko lang alam kung saan yung Starlight eh, kasi may Starlight boat na rin dito. Tsaka may Fast Cat pa nga. Pero ang madalas na bumabiyahe dito mga paps ay yan, Navistar. Halos every 2 hours merong barko yan. Tapos itong Montenegro. Pagka na-park mo na yung sakyan mo kung saan mo gustong sumakay na barko, ang gagawin mo kung kaya mong bumaba o may mautusan ka, padiretsuhin mo na siya mga paps sa arastre. Pakuhanin mo ng arastre. Papakita mo lang mga paps, dadalhin mo lang yung Coast Guard na permit yan. Tapos bibigyan ka na lang nitong dilaw na ticket. Itong dilaw na ticket mga paps, babalik ka nito sa sasakyan mo. Kung may pila, halimbawa mahaba yung pila, aantayin mo na may pumunta taga Montenegro na official mga paps, official, para sila yung pipirma ng dilaw na ticket sa likod. So ibig sabihin yan mga paps, pagka napirma na yan, kung anong barko na merong available, sigurado makakasakay ka doon. So ang gagawin mo na lang ay babayad ka naman doon sa ticketing office nila mga paps. Andun lang din yun, magkakasama, lihira lang. Babayaran mo yung sasakyan mo. Ito yung babayaran mo. Ito sa class 1, sa binayaran namin sa van ay 1,498 pesos mga paps. Tapos yung tao ay magkano ba yung tao? 90? Parang 98 yata ang tao mga paps o 100. So yun, pagka nakabayad ka ng mga paps, antayin mo na ulit, balik ka sa sasakyan mo. Sigurado na yung kung anong barko na meron, makakasakay. Medyo maliit siya kumpara nung kaninang inaabangan namin. Maganda sana yung may higaan. Ito alam ko upuan lang to eh. Pero no choice kami, kailangan namin tumawid. So sakay na kami mga
andito na kami sa taas mga paps. So ganito yung itsura niya. Wala siyang higaan kaya inaabon namin yung barko kanina, may higaan kasi yun. So no choice, upo lang tayo, 2 oras pabakulod. And yan, upuan na yung mga paps. Shoutout Luella. Shoutout kay Gian, kay Luella, Tingal ka. lalo sa kapatid kong si Nico. Okay. Bayaw, nasubukan mo sana to. Shoutout sa'yo. Ikaw sanang papawisan. Okay, good afternoon. Magandang hapon mga paps. So inabot tayo ng hapon na. Magagabi na nga, 6 o'clock na ng hapon mga paps. So karating na namin ng Bacolod City. Travel by land naman tayo mga 4 hours. So 3.5, tingnan natin sa Waze. Papuntang San Carlos na naman tayo mga paps. San Carlos Port tayo mga paps. Doon tayo sasakay ng barko papuntang Cebu City na mga paps. Last stop natin Cebu City, okay? So abangan nyo mga paps, tingnan natin kung magkano pamasahe doon. First time namin sumakay ng Cebu City, Bacolod to Cebu City mga paps na barko. Okay, so let's go. Ang first trip sa umaga nito ay alas 5 ng madaling araw. So mga 3 AM pwede ka nang pumila para kumuha ng ticket pag napaga ka sa pier mga paps. Yung terminal ticket baka namin. Nandito na sa kanila na yung vlogger. Good morning mga idol. Ayan, papasok na tayo ng pier mga paps. So ang mga kasama kong tao ay dumaan na sa terminal. Kami ay dumiretso na sa may pier mismo. So pang day 3 na natin mga paps sa pagbiyahe going to Cebu City. So andito na kami sa San Carlos City, Bacolod mga paps. So sa kabilang part to ng Bacolod. Dalawang barko yung bumabiyahe dito mga paps. Yan yung light ferry tsaka isang fast cut. So konti lang diferensya nila, siguro mga 200 pesos or 150. Nag fast cut na kami mga paps para medyo mabilis. Madilim pa ngayon dito. Ang oras natin ay mag-alas 4 pa lang. Alas 4. So ito yung waiting area ng mga sasakyan bago makasampa sa barko. Ayan, yung mga kasama namin pinababa lahat doon na sa terminal na antay. Good morning. So dito na tayo sa loob mga paps. Makasakay rin. So pasok tayo sa taas. Kaya tayo. So nakapasok din tayo mga paps. Ayan, dito na tayo sa fast cut. Papakita ko si Chura mga paps.
Ayun yung kasama ko nasa kantin agad ha. So ito yung accommodation ng aircon mga paps. Ito mga bida. Sarap. Good morning, idol. Nauna ka pa sa akin, idol. Okay, time check natin. Mag-alas 5 na mga paps. Dito na tayo nakaupo rin. Lutep sa hero, no? Lutep sa hero. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror. Okay, good morning mga paps. Touchdown na tayo dito sa Cebu City mga paps. So, thank you Lord. Nakarating din kami ng safe at maganda yung biyahe natin ngayon mga paps. Kalmada yung biyahe, walang kalon-alon. So, thank you mga paps. So, dyan na rin pala yung isang ferry. Dyan yung isang ferry, kasabay lang halos. So, mabilis din. Dami tao sa kanila. So, andyan yung isang ferry, ang night ferry. Day 3 natin, dumating tayo ng Cebu City alas 7 ng umaga. First trip yung naabutan natin mga paps sa San Carlos City mga paps na biyahe papunta dito sa Cebu. Okay, so God bless inyo lahat. So pa-comment naman ako mga paps kung nakatulong yung video na to. So mga gustong bumiyahe ng pa-Cebu, so pwede rin kayo dumaan dito. Ilang barko ba tayo? Mula Batangas isa, dalawa, tatlong barko tayo mga paps. Kung gusto mo pumunta ng Cebu, tatlong barko lang. Dito yung daan mo mga paps, San Carlos City, Bacolod, tapos Cebu City, Toledo. So magbabiyahe naman tayo by land pa Cebu City, mga 2 oras kalahati mga paps.